Isang lalaki ang biglang naglaho matapos ang tila pangkaraniwang pagkikita nila ng kanyang dating asawa. Walang bakas ng pagkikipagbuno, walang natagpo ang bangkay at walang malinaw na ebidensya. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, nagsimulang kumalat ang mabahong amoy ng pagkabulok sa mga tambakan ng basura at maging sa baybayin ng Korea. Hanggang noong ika-27 ng Mayo taong 2019, opisyal na naiulat ang kaso. Tumawag sa pulis ang isang lalaki upang sabihin na nawawala ang kanyang nakakatandang kapatid na si Kang. At ayon sa kanya, 2 araw na ang nakalipas mula nang magtungo si Kang upang makipagkita sa kanyang dating asawa at anak. At simula noon ay hindi na siya muling nagpakita o nagparamdam. Agad na kinausap ng mga investigador ang dating asawa, si Koo Yoo-jong. Sinabi niya na sinubukan umano siyang saktan ni Kang sa isang homestay ngunit nabigo at pagkatapos ay nagmamadali itong tumakas. Iginiit pa niya na wala siyang ideya kung saan ito nagtungo. Batay sa pahayag na iyon, sinimula ng mga pulis ang pagsusuri sa mga CCTV sa paligid ng homestay. Malinaw na nakunan ng kamera si Kang na pumasok sa lugar bandang 4:20 ng hapon noong ika-25 ng Mayo. Ngunit walang anumang video na nagpapakita na siya ay lumabas. Ang kanyang sasakyan ay nanatili ring nakaparada sa homestay ng 3 araw. Ngunit ang GPS signal ng kanyang telepono ay gumalaw at lumitaw sa ilang milya ang layo sa mismong downtown area. Ang mga hindi tugmang detalyeng ito ay nagbigay ng hinala na hindi lamang simpleng pagkawala ang nangyari, kundi posibleng isang kaso ng pagpatay. Gumamit ng luminol spray ang mga investigador upang siyasatin ang kwartong tinuluyan ni Kang at lumabas ang mga bakas ng dugo sa iba't ibang bahagi ng homestay, sa sahig ng banyo, sa sala, kusina at maging sa kisame ng silid tulugan. Dahil dito, muling hinarap ng mga pulis si Yoo-jong. Iginiit niya na tinangka siyang saktan ni Kang at dahil sa takot, nasaksak niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Ngunit hindi nagtagal, lumabas ang mga butas sa kanyang salaysay. Natuklas ang may halong pampatulog sa dugong nakita sa homestay. Dahil sa detaling ito, ibinasura ng mga investigador ang posibilidad na si Kang ang unang umatake. Naging malinaw na ang direksyon ng investigasyon. Ito'y hindi aksidente o bigla ang pagtatanggol, kundi isang planadong pagpatay. Naniniwala ang mga detective na patay na si Kang at ang pangunahing suspect ay si Koo Yoo-jong. Gayunpaman, nananatiling malaking balakid ang kawalan ng katawan. Kung walang bangkay, magiging mahirap para sa mga pulis na magsampa ng kasong murder dahil sa kakulangan ng direktang pisikal na ebidensya. At dito pumasok ang mas nakakatakot na tanong. Ano ang nagtulak kay Yoo-jong upang kitilin ang buhay ng kanyang dating asawa? Upang masagot ito, sinimula ng mga pulis ang mas malalim na pagsisiyasat sa kanilang pinagmulan. Natuklasan nilang ipinanganak si Koo Yoo-jong noong 1983 sa Jeju Island at doon siya lumaki at nag-aral hanggang matapos ang kanyang kabataan. Lumaki si Yoo-jong sa isang marangyang pamumuhay. Ang kanyang ama ang may-ari ng isang malaking kumpanya ng car rental at nagmamay-ari rin ng maraming ari-arian kapwa sa Jeju Island at sa Gimpo City. Dahil sa ganitong pribilehiyo, hindi kailanman naging problema sa kanya ang pera. Sa kanyang taon sa kolehiyo, nakilala niya si Kang, ang kanyang magiging unang asawa. Hindi mayaman ang pamilya ni Kang, ngunit siya ay masipag at seryosong mag-aral. Habang nasa universidad pa lamang, sumali si Kang sa isang patimpalak sa pagsusulat ng script na inorganisa ng National Museum of Korea at doon siya nanalo ng parangal. Kalaunan, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral at kumuha ng PhD sa batas. Patuloy na pinapanday ang kanyang propesyonal na kakayahan. Pagkaraan ng ilang taon ng pagiging magkasintahan, ikinasal sina Yoo-jong at Kang noong ika-11 ng Hunyo taong 2013. Bilang mag-aaral, madalas silang maglakbay sa ibang bansa, sumali sa mga volunteer program at halos hindi mapaghiwalay. Ngunit nang magsimula silang magsama sa iisang bubong, lumabas ang mga bitak sa kanilang relasyon. Sanay si Yoo-jong sa marangyang paggastos at maluwag na pera dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Kahit kasal na sila ni Kang, pinili pa rin niyang huwag magtrabaho, patuloy sa pabigla-biglang pamimili at pinanatili ang kanyang magastos na pamumuhay. Samantala,
wala namang maaasahang suporta si Kang mula sa kanyang pamilya. Sa halip, minsan pa nga siyang kailangang magpadala ng pera pabalik sa kanyang mga magulang. Kasabay nito, nasa gitna siya ng isang mahirap at matagal na PhD program at ang kanyang part-time na trabaho ay maliit lamang ang kita. Dahil dito, napilitan siyang mamuhay ng tipid at kontrolado. Ang hindi pagkakapantay sa kanilang pinansyal na sitwasyon ang naging ugat ng madalas na bangayan. Sa katunayan, nagkaroon na sila ng malaking pagtatalo kahit pa noong kanilang honeymoon. Pagbalik nila sa Korea, dumiretso agad si Yoo-jong sa isang duty-free store sa Paliparan. Pinili niya ang mga luxury items at nagtagal sa pamimili. Habang paulit-ulit na inuulit ang boarding announcement sa terminal, walang pakialam si Yoo-jong at patuloy pang pumapasok sa iba't ibang tindahan. Nainis at nagalala si Kang. Paulit-ulit siyang pinakiusapan na tumigil na at sumakay ng eroplano dahil natatakot siyang mainis ang ibang pasahero sa kanilang pagkakaantala. Sa halip na makinig, sumigaw si Yoo-jong kay Kang at inakusahan itong masyadong mahirap para makialam sa kung paano siya gumastos ng pera. Tumanggi siyang umalis ng tindahan hanggat hindi niya nabibili ang lahat ng gusto niya. Dahil wala nang magawa, sumakay si Kang sa eroplano ng mag-isa. Ngunit dahil pair ticket ang kanilang binili, hindi maaaring bumiyahe ang isang pasahero ng mag-isa. Napilitan siyang bumaba at hanapin si Yoo-jong. Nang matagpuan niya ito, patuloy pa rin itong namimili na parabang walang nangyari. Dito tuluyang sumabog ang galit ni Kang. Lalong lumala ang kanilang pagtatalo at sa huli, pareho silang naiwan ng kanilang flight. Ang insidenteng ito ang naging simula ng sunod-sunod na problema sa kanilang pagsasama. Pagkatapos ng kasal, nanatiling alanganin ang kanilang pinansyal na kalagayan. Lalong lumala ang sitwasyon nang mabuntis si Yoo-jong. Ang gastos para sa panganganak at pagpapalaki ng bata ay mabilis na dumami at madalas na silang napipilitang mangutang. Unti-unti, nakakapagod na para kay Yoo-jong ang ganitong uri ng pamumuhay. Sanay siya sa marangyang buhay at hindi kailanman nag-aalala tungkol sa pera kaya't hindi niya kinaya ang bigat ng problemang pinansyal. Naging mainitin ang kanyang ulo at dito nagsimulang lumabas ang pananakit niya kay Kang, hindi lamang sa mga salita kundi pati na rin sa pisikal na paraan. Sa isang pagkakataon, dahil sa matinding galit, ibinato niya ang kanyang cellphone sa mukha ni Kang. Tinamaan ang mata nito at napilitan siyang maospital ng ilang araw. Habang patuloy na lumalala ang asal ni Yoo-jong, hindi na nakayanan ni Kang ang sitwasyon. Kaya noong 2016, nagsampa siya ng kaso para sa annulment o diborsyo. At sa unang bahagi ng 2017, tuluyan nang nawakasan ang kanilang kasal. Dahil sa hindi matatag na kita ni Kang, hindi sa kanya napunta ang custody ng kanilang anak. Sa halip, inatasan siyang magbigay ng 295 won bawat buwan bilang child support kay Yoo-jong. Gayunpaman, hindi siya nagkulang sa kanyang tungkulin bilang ama. Bukod sa kanyang pananaliksik para sa PhD, kumuha siya ng iba't ibang sideline at pansamantalang trabaho upang makadagdag ng kita, umaasang mabibigyan ng mas magandang buhay ang kanilang anak. Ngunit kahit tinutupad niya ang kanyang obligasyon, hindi ito otomatikong nangangahulugan na may kalayaan siyang makita ang bata. Sa ilalim ng batas, ang magulang na nagbabayad ng child support ng tama at sa oras bawat buwan ay may karapatang bumisita at makasama ang kanyang anak. Ngunit sa loob ng 2 magkasunod na taon, paulit-ulit na gumawa si Yoo-jong ng iba't ibang dahilan upang hadlangan si Kang na makita ang kanilang anak. Dahil sa matagal na pananahimik ni Yoo-jong at sa pabago-bagong ugali nito, nagsimulang mag-alala si Kang para sa kaligtasan at emosyonal na kalagayan ng kanilang anak. Alam niyang hindi matatag ang pag-uugali ng kanyang dating asawa, kaya nagsampa siya ng kaso na nagsasabing nilabag ni Yoo-jong ang kanyang karapatang makadalaw. 3 beses na hindi sumipot si Yoo-jong sa korte, kaya nagdesisyon ng hukom na obligahin siyang payagan si Kang na makita ang kanilang anak nang hindi bababa sa 2 beses bawat buwan. Naniniwala si Kang na sa wakas ay matatapos na ang paghahadlang ni Yoo-jong.
Sabik niyang binilang ang mga araw hanggang sa muli niyang makapiling ang anak at maingat na nag-ipon ng pera upang makabili ng mga regalo para sa bawat pagdalaw. Ngunit nang dumating ang itinakdang petsa, tinanggihan pa rin siya ni Yujong at hindi pinapasok sa kanilang tahanan. Sa kabila nito, nanatili si Kang sa labas ng bahay araw at gabi, umaasang masisilayan man lang ang kanyang anak. Ngunit mahigpit na pinanatili ni Yujong ang bata sa loob. Hindi nagtagal, noong Nobyembre ng 2017, nakilala ni Yujong ang isang bombero na nagngangalang Hong Tai-wi at sila ay nagpakasal. Hindi nagustuhan ni Hong na patuloy pang nakikipag-ugnayan si Yujong sa kanyang dating asawa at si Yujong mismo ay wala ring balak na hayaang magkaroon ng relasyon ang bata sa kanyang tunay na ama. Inisip niyang kung paulit-ulit niyang tatanggihan si Kang, tuluyan itong susuko. Ngunit napansin ni Kang ang lumalaking panganib na maaaring kaharapin ng kanyang anak sa bagong pamilya at natatakot siya na baka mapabayaan o masaktan ito. Noong ikasiyam ng Mayo taong 2019, bumalik si Kang sa korte at nagsampa ng reklamo laban kay Yujong dahil sa patuloy na pagsuway nito sa naunang utos ng hukom. Bilang tugon, naglabas ng bagong kautusan ng korte na nag-uutos kay Yujong na payagan si Kang na makita ang kanilang anak bago sumapit ang ika-25 ng Mayo. Sa puntong ito, naramdaman ni Yujong na sobra nang nakikialam si Kang sa kanyang buhay may asawa. Matinding kahihiyan ang kanyang naramdaman at dito siya nangakong pagbabayarin niya si Kang. Mula ika-10 ng Mayo taong 2019, nagsimula siyang maganap sa internet ng paraan kung paano pumatay ng hindi naiiwan ang ebidensya. Nagsaliksik siya tungkol sa nakakamatay na dosis ng nikotina, kung gaano kabigat ang katawan matapos ang cremation at iba pang nakakabahalang paksa. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nahumaling sa isang layunin, ang tuluyang mawala ang kanyang dating asawa. Ika-17 ng Mayo, nagpanggap siyang hirap makatulog upang makakuha ng reseta ng pampatulog mula sa doktor. Pagkaraan ng 4 na araw, bumiyahe siya patungong Jeju Island at naganap ng isang homestay na liblib at may kakaunting CCTV. Bago umalis, dumaan siya sa supermarket at bumili ng kutsilyo, bleach, rubber gloves at duct tape. Habang nagbabayad sa cashier, kalmado siyang nagpakita ng ngiti at humiling pa na idagdag ang mga reward points sa kanyang membership card. Dahil kumpleto na ang kanyang mga kailangan, siya mismo ang nakipag-ugnayan kay Kang matapos ang mahabang panahon. Binanggit niya ang nalalapit na visitation na iniutos ng korte at bigla ang nagmungkahi na magkasama silang magbakasyon sa Jeju Island bilang isang pamilya. Nang marinig ito, labis na natuwa si Kang. Inakala niyang nagbago na ang isip ni Yujong. Sa kabila ng paulit-ulit na hadlang na ginawa nito, wala siyang kinimkim na galit laban sa kanya. Ang tanging iniisip niya ay ang kapakanan ng kanyang anak at naniniwala siyang kung maayos ang kanilang relasyon bilang mga magulang, magiging mas maganda rin ang pagtrato sa bata. At kaya noong ika-25 ng Mayo taong 2019, sinundo ni Yujong ang kanilang anak mula sa bahay ng kanyang mga magulang at nakipagkita kay Kang. Pagkalipas ng ilang taon ng pagkakawalay, sa wakas ay muling nakapiling ni Kang ang anak na matagal niya nang hinahangad na makita. Dinala ni Kang ang kanyang anak sa isang amusement park, binilhan ito ng mga laruan, damit at mga paboritong merienda. Buong maghapon, maingat at maalaga siyang ama. Hawak ang kamay ng bata, pinupunasan ng pawis at paulit-ulit na pinapaalalahanan itong uminom ng tubig sa ilalim ng mainit na araw. Noong hapong ding iyon, dinala sila ni Yujong sa isang liblib na homestay na maaga pa niyang nire-reserba. Habang magkasamang naglalaro ang mag-ama sa kwarto, nagtungo si Yujong sa kusina upang maghanda ng beef curry. Malakas ang amoy ng ulam kaya't natakpan nito ang pampatulog na palihim niyang inihalo sa bahagi ni Kang. Matapos maingat na inihalo ang gamot sa sarsa, inilapag niya ang pagkain sa mesa ng kalmado at tila walang kakaiba. Ilang segundo matapos kumain, agad na umepekto ang gamot, mas mabilis kaysa sa kanyang inaasahan. Agad niyang dinala ang bata sa ibang kwarto at binuksan ang video game upang mailihis ang atensyon nito. Pagbalik niya sa silid, kinuha niya ang kutsilyong itinago na niya kanina at sinimulang saksakin si Kang habang ito ay nakahiga sa sahig.
Nagulat si Kang at bahagyang nagkamalay dahil sa matinding sakit. Sinubukan niyang gumapang papunta sa pinto, ngunit dahil sa gamot na nasa kanyang katawan, nanghina siya at hindi nakapanlaban. Mabilis na kumalat ang dugo sa sahig hanggang sa tuluyang bumagsak si Kang at mawalan ng malay. Hindi na nag-aksaya ng oras si Juyong. Kinuha niya ang mga kagamitang inihanda at sinimulan ang kanyang plano. Dahil sa kaalaman niya sa chemistry at sariling pag-aaral tungkol sa anatomy, naisakatuparan niya ito ng may tiyak na pagkilos. Gumamit pa siya ng kemikal na lubhang nakakatunaw ng laman upang sirain ang ilang bahagi ng katawan na halos imposibleng makilala pa sa DNA test kahit ng pulisya. Eksaktong 9:25 ng gabi, nagpadala ng text ang nakababatang kapatid ni Kang upang kamustahin ang naging pagbisita. Makalipas ang isang oras, matapos niyang tapusin ang ginawa, ginamit ni Yujong ang telepono ni Kang upang sumagot. Ipinadala niya ang mensahe na abala umano siya sa trabaho sa laboratorio at namatay ang kanyang cellphone battery kaya hindi agad nakareply. 2 araw ang lumipas at hindi pa rin nagpakita si Kang sa nakatakdang muling pagkikita. Hindi rin siya matawagan o makontak. Nagsimulang maghinala ang kanyang kapatid at agad na nakipag-ugnayan sa pulisya. Noong ika-26 ng Mayo taong 2019, dinala ni Yujong ang kanyang anak sa bahay ng kanyang mga magulang at mag-isa siyang nagtungo sa isang supermarket. Doon siya bumili ng 30 garbage bags at rubber gloves bago bumalik sa homestay upang tapusin ang pagpuputol-putol sa katawan ni Kang. Sa gitna ng proseso ng paghihiwa ng buto, aksidente niyang nasugatan ang kanyang kamay gamit ang talim. Kinabukasan, ipinagpatuloy niya ang paglilinis sa lugar ng krimen hanggang halos tanghali. Bandang 12 o'clock ng hapon noong ika-27 ng Mayo, nag-check out siya mula sa homestay. Nakuhanan siya ng security cameras na palabas ng gusali habang may dalang ilang malalaking trash bags at isang malaking maleta. Hindi nagtagal, nagtungo siya sa pinakamalapit na tambakan ng basura at itinapon ang unang 3 bag. Mga 1 oras matapos nito, bandang 1:00 ng hapon, nakita naman si Yujong na nakangiti at casual na nakikipag-usap sa telepono sa kanyang mga kaibigan habang nag-check-in pa sa isang hotel. Pagkapasok, nagtungo siya sa ospital upang ipagamot ang sugat sa kanyang kamay at nag-iwan ng medical records bilang bahagi ng kanyang cover-up. Kinagabihan, bumalik siya sa hotel at sinimulang i-stage ang isang pekeng crime scene. Gamit ang cellphone ni Kang, nagpadala siya ng mensahe sa sarili niyang numero na kunwari galing kay Kang. At sa mensahe, nakasaad na sinubukan daw niyang saktan si Yujang dahil sa matinding pagnanasa at nakiusap na huwag siyang isumbong dahil hirap umano siyang makahanap ng trabaho matapos ang kanyang graduation. Matapos likhain ang huwad na ebidensya, tinipon ni Yujong ang mga damit at gamit na may mantsa ng dugo, pinunasan ang anumang bakas at maingat na pinaghiwa-hiwalay ang lahat para sa pagtatapon. Nagpatuloy siya sa kanyang kalkuladong plano. Noong gabi ng ika-28 ng Mayo, bandang 8:30 ng gabi, sumakay siya ng ferry mula sa Jeju Port patungong Wando Island. Makalipas ang 1 oras, kinuha niya ang isang itim na bag mula sa kanyang maleta at itinapon ito sa dagat. Nakuna ng security camera ng ferry ang pangyayari, ngunit dahil sa layo at dilim ng paligid, hindi matukoy kung ano ang nilalaman ng bag. Pagdating ng ferry sa pantalan, nagmaneho si Yujong magdamag patungo sa Gimpo. Sa biyahe, umorder siya ng electric saw at ipinadala ito sa apartment ng kanyang ama. Nang dumating siya, dumaan muna siya sa isang tindahan upang bumili ng dustproof outfit bago pumasok sa apartment upang ipagpatuloy ang pagtatapon sa mga natitirang bahagi ng katawan ni Kang. Noong ika-29 ng Mayo, nagsimulang magtapon si Yujong ng mga garbage bags sa iba't ibang pampublikong basurahan sa lugar. Pagsapit ng umaga ng ika-30 ng Mayo, bumalik siya sa kanyang tahanan sa Incheon. Sa labis na emosyon, napaiyak siya habang ikinukwento sa kanyang kasalukuyang asawa na sinubukan daw siyang saktan ng kanyang dating asawa habang nasa Jeju Island pa sila. Upang maging mas kapanipaniwala ang kanyang salaysay, ipinakita pa niya ang text message na sa katotohanan, siya mismo ang nagpadala gamit ang cellphone ni Kang.
Hindi nagtagal, tumawag ang nakababatang kapatid ni Kang upang magtanong sa kanyang kinaroroonan. Ngunit sa halip na magbigay ng malinaw na sagot, sumagot si Yujong ng may matinding galit. Paulit-ulit na inaakusahan si Kang sa pang-aabuso sa nakaraan at iginiit na dadalhin niya ito sa korte. Mas lalong naging kahina-hinala ang kanyang kilos nang matapos lamang ang usapan. Mapayapa siyang nagtungo sa isang tindahan upang isauli ang ilang gamit na hindi niya nagamit sa krimen. Noong ika-1 ng Hunyo taong 2019, matapos makalikom ng sapat na ebidensya, sinalakay ng pulisya ang tirahan ni Yujong at siya ay inaresto. At sa mismong lugar, nakumpiska ang iba't ibang kasangkapang ginamit sa krimen, kabilang ang isang sinturong may bakas ng dugo na pagmamay-ari ni Kang at isang maliit na pakete ng sleeping pills. Agad naman na kumalat ang balita ng kanyang pag-aresto na ikinagulat ng buong kapitbahayan. Inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang magalang, mahinhin at maging mapagbigay pa nga dahil madalas umano siyang mamigay ng mga gamit sa bahay na hindi na niya ginagamit. Walang nakapaghinala na sa likod ng kanyang kaaya-ayang anyo ay may kakayahan siyang gumawa ng ganoong kawalang-awang krimen. Sa tulong ng mga pahayag ng saksi at surveillance footage, sinimula ng mga pulis na subaybayan ang bawat galaw ni Yujong. Nagsagawa sila ng masusing paghanap sa mga basurahan at sa mga baybayin kung saan niya itinapon ang mga bag. Gayunpaman, nabigo silang makakuha ng anumang bahagi ng katawan ng biktima. Sa ilang pagkakataon, inakala ng mga otoridad na nakatagpo sila ng mga piraso, ngunit sa pagsusuri ng forensic, napatunayang mula lamang ito sa mga hayop at hindi sa tao. Dahil hindi kailanman na-recover ng mga investigador ang anumang bahagi ng katawan na tiyak na maituturing na kay Kang, nang matapos ang paglilitis ay napilitan ng pamilya na magsagawa ng libing na walang bangkay. Bilang simbolikong pamamaalam, 7 hibla ng buhok na natagpuan sa paboritong sombrero ni Kang ang inilagay nila sa kabaong. Isang huling paraan upang magpaalam. Dito nagsimulang umapaw ang galit ng publiko na mabilis na tumutok laban sa legal team ni Yujong. Noong ika-4 ng Hulyo taong 2019, binaha ng galit na tawag ang law firm na kumakatawan kay Yujong. Dahil sa dami ng mga taong bumibisita sa kanilang website upang ipahayag ang pagkadismaya, bumagsak ito at hindi na naging kapaki-pakinabang. Kinabukasan, ika-5 ng Hulyo, sabay-sabay na nagsumiti ng formal na kahilingan ang 5 niyang abogado upang umatras sa kaso na opisyal na nagtapos sa kanilang legal na representation para sa kanya. Makalipas lamang ang ilang araw, noong ika-10 ng Hulyo, nagtalaga ang korte ng isang public defender para sa kanya. Nagsimula ang kanyang unang paglilitis noong ika-12 ng Agosto taong 2019, ganap na 10:30 ng umaga. Ngunit bago pa man magbukas ang korte, eksaktong 5:30 ng madaling araw ay mahaba na ang pila ng mga taong nais masaksihan ang pagdinig. Naging laman ng mga balita ang kaguluhan matapos ang hearing. Habang inihahatid si Juyong papunta sa prisoner transport van, biglang nagkaroon ng kumusyon. Bagamat pinalabas na ng pulisya ang kanyang identity, paulit-ulit niyang tinatakpan ng kanyang mahabang buhok ang muka upang maiwasan ang kamera. Ang kanyang kilos na ito ay lalong nagpasiklab ng galit ng publiko. Maraming tao sa paligid ang nagsisigawan, pilit na hinihiling na ipakita niya ang kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, isang individual ang nakalusot sa barikada at sinubukang hilain ang kanyang buhok upang mailantad siya sa kamera. Habang lumalaganap ang balita tungkol sa kaso, nagsimulang magduda ang kasalukuyang asawa ni Yujong na si Taehui at naisip niya na posible ring napahamak ang kanyang sariling anak sa kamay mismo ni Yujong. Pareho silang galing sa naunang kasal at parehong may tig-isang anak. Matapos nilang magsama, umasa si Taehui na makapagsisimula sila ng bagong pamilya kaya't pansamantala niyang pinatira ang kanyang anak sa mga lolo at lola nito. Noong Nobyembre ng 2018, nagkaroon ng miscarriage si Yujong matapos lamang ang maikling panahon ng kanyang pagbubuntis. Pagkatapos ng miscarriage, naging lalo pang hindi matatag at madaling magbago ang emosyon ni Yujong. Umaasa si Taehui na makakatulong ang pagkakaroon ng mas kumpletong pamilya upang makabawi siya mula sa trauma
Kaya't noong ika-28 ng Pebrero taong 2019, muli niyang dinala pa uwi mula sa mga lolo't lola ang kanyang 5 taong gulang na anak. Sa umpisa, nagpakita si Yujong ng tila masiglang interes sa bata. Ngunit kinagabihan, sinabi niyang may sipon siya at hindi siya makatulog ng katabi ang isang bata kaya't lumipat siya sa ibang kwarto upang matulog mag-isa. Kinabukasan ng tanghali, ika-1 ng Marso, naghanda si Yujong ng beef curry para kina Taehui at sa bata. At matapos kumain, nag-abot siya ng tig-1 baso ng tubig para sa mag-ama. Ilang sandali lang matapos inumin ito, parehong nakatulog ng mahimbing sina Taehui at ang kanyang anak. Ngunit pagkagising ni Taehui kinaumagahan, bumungad sa kanya ang nakapanlulumong tanawin. Nakahiga ng wala ng malay at walang kulay ang mukha ng kanyang anak. Sa bedsheet, may bakas ng dugo na lumabas mula sa bibig ng bata. Sa panahong iyon, idineklara ng pulisya na ang sanhi ng pagkamatay ay biglaang suffocation. Ayon sa kanilang unang hinala, posibleng naipit ng paa ni Taehui ang dibdib ng bata habang natutulog dahilan ng insidente. Sa una, naniwala si Taehui sa paliwanag na ito. Ngunit nang mabunyag ang kaso ng pagpatay sa dating asawa ni Yujong, nagsimula siyang magduda kung simpleng aksidente lamang ba ang nangyari. Dahil dito, muling binuksan ng mga forensic investigator ang kaso. Sa re-examination, natukoy na ang bata ay namatay dahil sa asphyxiation na dulot ng matinding panlabas na pressure, hindi dahil sa hindi sinasadyang pagdagan lamang. Natuklasan sa autopsy na sabay na nakompres ang mukha at dibdib ng bata, isang indikasyon ng paggamit ng matinding puwersa. Dagdag pa rito, lumabas sa toxicology test na may curry sa tiyan ng bata at natagpuan din ang bakas ng sedatives sa kanyang dugo. Gayunpaman, dahil kamakailan ay nagkaroon siya ng bahagyang sipon, hindi na nakapagtataka kung nakainom siya ng over-the-counter na gamot pang sipon para sa bata na maaaring maglaman ng sangkap na nakakaantok. Ito ang nagpalabo kung sinadya ba ang pagbigay ng gamot na nakakaantok. Gayunpaman, pinatingkad ng ebidensya ang hinala. Ang presensya ng dugo sa kama ay nagpakita na namatay ang bata ng walang malay at hindi nakalaban. Bukod pa rito, bihira ang aksidenteng suffocation sa mga batang 5 taong gulang dahil sa edad nilang kayang gumising o kumilos upang maiwasan ang panganib. Dahil dito, nagsimulang isipin ni Taehui na baka siya rin ay maaaring binigyan ng gamot upang hindi makalaban. Makalipas ang ilang araw mula sa pagkamatay ng bata, ipinilit ni Yujong na magpakulay ng buhok si Taehui dahil umano'y mamumuti na ang ilang hibla. Ngunit napansin niyang kakaiba ang tiyaga ng kanyang asawa sa bagay na iyon, lalo pat kilala na ang hair dye ay maaaring makaapekto sa toxicology testing. Nagpatibay ito sa hinala na natatakot si Yujong na baka matuklasan ng mga otoridad ang bakas ng sedatives sa katawan ni Taehui. Lalo pang tumindi ang mga suspetsa nang ihayag ng mga prosecutor ang isang audio recording na kanilang nakuha. Sa nasabing ebidensya, 1 linggo bago pumanaw ang bata, narinig si Yujong na nagsasalita ng mga pahiwatig na tila gusto niyang alisin sa buhay ang bata. Bukod pa rito, sa gitna ng matinding galit, minsan ay tinakot pa ni Yujong na papatayin ang dating asawa ni Taehui. Gayunpaman, pinasya ng korte na ang binitawang salita sa gitna ng matinding pagtatalo ng mag-asawa ay hindi sapat na batayan upang siya ay mahatulan. Dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya, ibinasura ng korte ang kasong nagsasabing pinatay ni Yujong ang kanyang stepson at siya ay napawalang sala. Samantala, ipinaliwanag ng mga criminal psychologists na ang marahas na ugali ni Yujong ay maaaring nag-ugat sa kanyang labis at hindi malusog na pagkakabit sa kanyang dating asawa na si Kang. Bagamat hindi siya basta-basta umaatake sa mga random na tao, ang matinding obsesyon na ito ay nagdala ng malaking panganib. Ayon sa mga eksperto, nagpapakita si Yujong ng mga katangian na karaniwang nakikita sa mga babaeng mayroong psychological disorder. Kabilang dito ang kawalan ng emosyon na kontrol, pagiging padalos-dalos at pagkahilig sa mga gawaing nakakasira rin sa sarili. Ang mga taong may ganitong uri ng kondisyon ay madalas magtiwala ng sobra sa ibang tao,
Ngunit mabilis din silang napapalitan ng matinding galit kapag nadismaya. Mabilis ding magbago ang kanilang emosyon, mula sa saya patungo sa galit sa loob lamang ng ilang sandali. Kapag nararamdaman nilang iniiwan sila o tinatanggihan, maaari silang bumagsak sa labis na takot at panik na nagriresulta sa hindi mapigilang asal tulad ng pagwawala, pagsira ng gamit o maging pananakit. Kapag patuloy na naipon ang negatibong emosyon, may posibilidad silang gumawa ng mapanganib na hakbang kabilang na ang pagpatay. Batay sa pagsusuri ng mga psychologists, noong ika-20 ng Pebrero taong 2020, hinatulan ng District Court si Koo Yoo-jong ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong pagpatay at pagsira sa katawan ng kanyang dating asawa matapos ang 11 magkakasunod na paglilitis. Sa yugto ng apela, iginiit ng mga taga-usig na ang parusang ito ay masyadong magaan kumpara sa kalupitan ng kanyang mga ginawa kaya humiling sila ng hatol na kamatayan. Ngunit pinagtibay ng Appellate Court ang naunang desisyon ng mababang hukuman. Dahil hindi pa rin kontento, umapela pa ang lokal na prosekusyon sa Korte Suprema. Subalit, maging ang pinakamataas na hukuman ng bansa ay nagpasyaring manatili ang hatol na habang buhay na pagkakabilanggo at tinanggihan na kasuhan pa si Yoo-jong kaugnay sa pagkamatay ng kanyang stepson. Sa puntong iyon, naging malinaw si Yoo-jong na minsang naging asawa at ina ay tuluyang tumawid sa moral na hangganan at naging isang malamig na mamamatay tao. 2 buhay ang nawala. Isang katawan na hindi kailanman natagpuan at isang batang hindi na nagkaroon ng pagkakataon para lumaki. Ngunit nananatili ang tanong, tunay ba siyang may karamdaman sa pag-iisip? O ito'y isa lamang maskara upang pagtakpan ng isang krimen na pinlano ng napakadetalyado na halos walang puwang para pagdudahan? Ano ang inyong opinyon tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe upang hindi nyo ma-miss ang susunod na true crime story.